Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay November 30, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 24, verse 37 to 44. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaki ang gumagawa sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa gospel natin ngayon, ikinukumpara ni Jesus ang kanyang muling pagdating noong panahon ni Noe. Noong panahon ni Noe, ang mga tao ay very busy. Kumakain, umiinom, kinakasal, nagtatrabaho, nagnenegosyo. Walang masama sa ginagawa nila, pero nakalimutan nilang makinig sa Diyos. Habang sila ay abala sa buhay, dumarating na pala ang baha. Kaya kokonting tao lang ang handa. Then Jesus say this line, darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Hindi siya nagbibigay ng due date, hindi siya nagbibigay ng countdown, pero binibigyan niya tayo ng warning, hindi para manakot, kundi para tayo ay gisingin. Sa totoo lang, madalas tayong maging tulad ng mga tao noong panahon ni Noe. Very busy tayo sa mga trabaho, sa deadline, meetings. Busy tayo sa paghahabol sa mga bills, sa paghabol sa pahinga. Minsan, pati nga pagdarasal natin, busy tayo. Lord, wait lang, ang dami ko pang gagawin. Nakakatawa pero totoo. Si Lord ang gumagawa ng oras. Si Lord ang madalas naghihintay para sa atin. Ang problema, hindi naman tayo sure kung gaano pa kahaba ang oras natin. Hindi ito tungkol sa pananakot, hindi ito tungkol sa end of the world, kundi ito ay paalala. Siyempre, kung mahalaga sa atin ang isang tao, nakikita iyon sa paghahanda natin. Hindi yung rush, hindi yung biglaang pagiging handa. It's a daily decision. Kaya paano natin mapaghahandaan yung pagdating ng Panginoon? Pumili ng kabutihan, magpatawad, maging matibay sa mga temptation, magbigay kahit pagod, magdasal kahit stress, magbago kahit mahirap, magbigay oras sa Diyos kahit busy. Dahil ang tunay na pagsunod kay Jesus ay hindi naghihintay ng signs, kundi gumagawa ng hakbang araw-araw. Kaya ngayong araw na ito, let us reflect. Kung dadating ba ngayon si Jesus, ano ang estado ng buhay mo? Meron ka bang galit? Meron ka bang guilt? May pride ka ba? Meron ka bang hindi pa naayos? Meron ka bang tinatakasan? Anong dapat mong simulan for today para mas maging handa?
isang maliit na hakbang, isang maliit na pagbabago, isang simpleng, Lord, tulungan mo ako. Yan yung first step para sa tunay na paghahanda. Let us pray. Lord, alam mo kung gaano kami ka-busy, kung gaano kami kadaling malunod sa takbo ng buhay. Kaya hinihingi namin ngayon ang grasya na maging gising kami at laging handa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil mahal ka namin. Pinaghahandaan namin yung pagdating mo. Turuan mo kaming pumili ng tama, magpatawad, magbago, at kumapit sa iyo araw-araw. Sa bawat gawain namin, lagi ka sana naming makita, marinig at maramdaman. Ihanda mo yung aming puso para sa iyong pagdating. Kahit kailan, kahit paano, o sa anumang pamamaraan. We ask this in Jesus' name, our Lord. Amen. Yan. Happy Sunday po sa inyong lahat. Huwag po natin kakalimutan na dumalo sa mga misa, sa mga church services natin. Hindi po to substitute para sa mga iyon. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.